Hello. Kumusta? Ha? Kumusta po, mga kaibigan at mga kapatid at mga taga-subaybay? Itong atin pong free online values lessons, values formation lessons. Apo, nawa ang bawat isa po sa inyo ay nasa maayos na kalagayan sa mga oras na ito. At kung meron man pong may karamdaman, muli atin pong ulit-ulitin. Ilapit po natin sa Panginoon para po sa kagalingan. Yan, ang ating Panginoon ay siyang makapangyarihan na nakapagpagaling ng mga may karamdaman. Amen. Okay? So, tayo po ay magpatuloy sa atin pong lesson 11. Ano po? Ito po ang inyong lingkod, Kim D. Magnaong. Ano po? Lesson 11 na po tayo. At September 7. Ano po? Ang halimbawa ng kapahingahan. Ayan. So, bago po tayo mag-opening prayer, ay maaari po bang pakisubscribe, pakiclick ang notification bell at pakishare itong ating YouTube channel na Three Angels Community Services. Ano po? Okay. So, tayo po ay, mga kaibigan, tayo muna ay magdasal para po sa patnubay ng Panginoon sa ating pong pag-aaral. Dakila, mahabagin at mapagpala naming Diyos na nandyan sa katastasan sa mga langit, sa oras po na ito, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo po, sa inyo pong pag-iingat, sa inyo pong pagmamahal, sa inyong mga kapatawaran sa mga kasalanan, at sa inyo pong pagbigay ng panahon na kami po muli ay magkaroon ng pag-aaral sa mga oras na ito. Panginoon, amin pong inihiling ang iyong banal na Espiritu na siyang tutulong sa amin na maunawaan ang aral na nais po ninyong ipaabot sa bawat sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig sa panalangin. Patawad po sa mga pagkakasala. Sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Okay. So, ano na po yun? Yan. September 7, 2021. Ang halimbawa ng kapahingahan. Yan. Mga kaibigan, mga kapatid, maliban sa mga halimbawang nakita na natin, yung kahapon, yung Lunes, araw ng linggo na pag-aaral, itong ideya ng mga uri at simbolo ay maaring magamit naman sa biblical na konsepto ng kapahingahan. Para makita natin ito, pupunta tayo sa aklat ng Hebreo, sa Bagong Tipan. Ano po? Kaya kung meron po kayong mga Biblia, ay basahin po ninyo ang aklat ng Hebreo, chapter 4, verses 1 to 11. Ano po? Sa ano tumutukoy ang nanatiling pangako ng pagpasok ng kanyang kapahingahan? Paano ang karanasan ng Israel sa panahon ng Eksodo at ang kanyang paggala-gala sa ilang ay nag-aalok ng karagdagang kabatiran sa ideya ng pagpasok sa kapahingahan ng Diyos? Chapter 4. Chapter 4, verses 1. Sige, basahin po natin. Buksan po ninyo yung mga Bible po ninyo, mga kaibigan. Sabi po dito sa chapter 4, verse 1, mga takot nga kayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Yan. 2. Sapagkat tunay na tayo'y pinangangaralan ng mabuting balita. Gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang ang salitang napakinggan. Sorry po. Dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang mga nakarinig. 3. Sapagkat tayong nagsisimpalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon. Gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan. Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Bagaman ang mga gawa ay nangatapos mula
nang itatag ang sanlibutan. Verse 4, sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw. At nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. 5, at sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Verse 6, kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinarangalan ng una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway. 7, ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinasabi ng mga awit ni David, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ng ibang araw. 9, may natitira pangang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. 11, magsipagsikap nga kayo sa pagpasok sa kapahingahang yaon upang huwag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Yan, okay? Ang tema, mga kaibigan, mga kapatid, ang tema ng pagtitiis at katapatan ay napakahalaga rito. Bagaman, nagsasalita tungkol sa kapitong araw na Sabat, ang pangunahing tuon ng mga talatang ito ay talagang isang panawagan para sa bayan ng Diyos upang maging matiisin sa pananampalataya. Ibig sabihin, upang manatiling tapat sa Panginoon at sa Ebanghelyo. Amen? Ang mga talatang ito ay pinaalalahanan ang mga bumabasa na kunin ang mga leksyong natutunan mula sa pamumuno ng Diyos sa nakaraan ng seryoso upang huwag mabuwal ang sinuman sa pamamagitan ng gayong halimbawa ng pagsuway. Pansinin, mga kaibigan, mga kapatid, ito ay isang oportunidad. Napakinggan ng Israel ang Ebanghelyo, patuloy ng talata. Subalit, ang salita ay hindi naging pakinabang sa kanila. Sa halip, ay napalakas ang kanilang pananampalataya sa pagitan ng pagtitiwala at pagsunod. Pinili nila ang rebelyon. At sa gayon, hindi nila kailanman naranasan ang kapahingahang gusto ng Diyos para sa kanila. Nakakalungkot, no? Itinuro ng Hebreo chapter 4 verse 3 ang malapit na relasyon sa pagitan ng pananampalataya at kapahingahan. Yan, makapasok lamang tayo sa kanyang kapahingahan kapag naniwala at nagtitiwala tayo sa isa na nangako ng kapahingahan at kanyang tuparin naman ang pangakong ito. Ito, siyempre, si Jesucristo. Amen? So, ang mas malalim po dito na kapahingahan, mga kaibigan, mga kapatid, ay ang kapahingahan ng pananampalataya at kapahingahan. So, kapag wala pong pagtitiwala, hindi tayo nagtitiwala sa nag-i-invite sa atin na magpahinga, ay hindi po tayo makapasok doon. Yan. Kaya, ay sigurado naman, kaya sabi po doon, huwag nang pagmatigasin ang puso. Ano po? Magsipasok na tayo sa kanyang kapahingahan sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala, sapagkat ang nangako mismo ay sino? Ang Panginoong Hesus. Siyempre, hindi tayo bibiguin sa kanyang pangako. Okay? Sa pagtatapos, basahin muli ang Hebreo 4:3. Ano ang tinutukoy na pangunahing problema ng mga tao? Tignan nga natin, mga kapatid. 4:3. Anong sabi? Sapagkat tayong nagsisampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahan. Kapahingahang yaon, gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila hindi magsipasok sa aking kapahingahan, bagamat ang mga gawa ay natapos mula nang itatag ang sanlibutan. Yan. Ano? Anong tinutukoy dito na problema? Anong leksyon ang makukuha natin mula rito para sa ating sarili? Na dumating sa atin ang magandang balita, gaya rin naman sa kanila. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, kapag narinig po natin ang magandang balita, lalo na yung tungkol sa kapahingahan
pananampalataya sa Diyos at pagpasok sa kanyang kapahingahan, no, magpahinga sa gawa niyang ginawa, katulad ng Diyos na nagpahinga sa 7 araw, ay atin pong tanggapin ang imbitasyon na magpahinga tayo sa Kanya. Okay? So pagbulay-bulayan, no? Sa pagtatapos, pagbulay-bulayan po natin mga kaibigan, na meron pong imbitasyon ng Panginoon na kapahingahan sa Kanya. Okay? So, bago po tayo, magkaroon muna tayo ng, tayo po ay magkaroon ng closing prayer. Manalangin po tayo mga kaibigan. Dakila, mahabaging Diyos, maraming salamat po sa panahon, sa pangunguna ng Banal na Espiritu na kung saan amin pong naintindihan ang aral na inyo pong itinuro sa amin tungkol po sa kapahingahan, pananampalataya at kapahingahan, at nawa kami po ay tutugon sa inyo pong imbitasyon na magpahinga sa inyo. Pagtanggap ng kapahingahan na inyo pong inaalok. Kapahingahan sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, salamat po sa aral na ito. At amin din pong patuloy na inalalapit ang bawat isang nanonood, aming mga taga-subaybay, ay inyo pong ingatan palagi, Panginoon. Laban sa anumang kapamakan, laban sa anumang disgrasya, at ang amin po nawang kalusugan, ay inyo po nawang ingatan din, patuloy na palakasin ang aming immune system upang makalaban sa mga infeksyon. Ganon din po, ang amin po nawang pangailangan sa araw-araw ay inyo pong tugunin sa pamagitan po ng aming mga trabaho, sa pagpapala ng aming mga hanapbuhay, aming negosyo, at aming iba pang mga pinagkakitaan. At Panginoon, at tulungan niyo rin po na magkaroon ng pagkakataon na makatulong din po sa iba. Salamat sa pagdinig sa panalangin, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, mga kaibigan, kung kayo po ay na-bless sa atin pong pag-aaral, ay pakisubscribe po. No, ang Three Angels Community Service YouTube channel, pakisubscribe, pakiclick ang notification bell, at pakishare sa inyong mga kaibigan upang sila din ay magkaroon ng mga aral, mga values formation lessons na magagamit sa araw-araw na pamumuhay habang tayo naman ay nagsisikap na maging tapat sa Panginoon at sa Kanya pong muling pagbabalik. Amen? Okay, maraming salamat po sa inyo pong pag-share at pakikinig. Kita-kita po tayo ulit bukas, mga kaibigan. Bye-bye!